ito. Pero kailangan po rin po natin pakinggan ang sumbong ng isang nanay, isang OFW, at para maaksyonan. At meron din po tayong pagkapulutang aral nang sa gayon, hindi po mangyari ito sa ating mga tahanan. Isang ina na labis po ang paghinagpis. Nahuli niya po kasi ang kanyang dalawang anak nagtatalik. Ngayon, buntis ang panganay. Lahat po ng mga involved dito ay bibigyan po natin ng alias, hindi po natin pangangalanan at hindi po natin pakikita yung mukha nila. Kahit isa sa kanila, hindi niyo po makikilala. Alias Mary, magandang umaga po. Magandang araw po, Dabi. Kayo po yung OFW. Opo. Ilang taon po kayo sa labas ng bansa? Bali po, on and off naman po ako ng mga Ngayon lang po talaga ako natigil dito sa Pilipinas. 2 years na po. Okay, ilang taon po yung mga bata? Yung panganay ko po, magna-19. Tapos po yung lalaki ko po anak, mag-i-18 po. Now, Nay, pasensya na Nay ha. Masakit man to para sa inyo pero gusto ko lang malaman kung paano niyo po nahuli. Hindi ko po rin sabi ko, bakit nung araw na yun nagising ako ng madaling araw, nakita ko sila. Ang nakita ko sila sa ganung posisyon. Halos po pinatay ako. Ang sakit na nararamdaman ko araw-araw. Sobrang wala na po ako maisip na matino. Kinausap niyo ho ba sila pagkatapos noon? Opo, ang kinausap yung anak ko lalaki, tinawag ko sa labas. Okay. Ano pong paliwanag nung anak mong lalaki? Yun nga po, hihingi siya ng sorry sa akin. Sabi ko nga po sa kanya, halip na siya yung puprotekto sa kapatid niya, mamari. Ginawa nila. Kinausap niyo rin ho ba yung panganay? Lagi ko nung kinakausap. Lagi ko sila tinatanong kung bakit sila ginawa sa akin yan. Wala naman akong alam na, opo, may pagkukulang ako sa kanila kasi hindi sila sa akin lumaki. Yun lang po. Hindi po sila lumaki sa inyo dahil kayo po nasa abroad palagi. Opo. Okay, habang nasa abroad po kayo, ma'am, sino po yung nag-aalaga sa kanila? Sino po yung mga bantay nila? Yung panganay ko, doon po yun sa side ng ama nilang namatay. Tapos yung bunso ko po, nasa magulang ko mismo. So magkahiwalay sila, hindi sila nagsasama? Magkahiwalay sila. 2005 po, malilipat ganun namatay yung ama nila. Nagkahiwalay na po sila. Okay. So wala pa silang kamuang-muang nung sila'y magkahiwalay, gawa ng isang sitwasyon. Opo. Kailan sila muling nagkita? Ito lang pong December 2019. Malalaki na sila. Opo. Okay, so from birth and then 18 and 19 years later, doon pa lang nakita ito magkapatid. Never sila nagkita at nagsama before. At bakit ho agad-agad sila mabilis na pinagsama? Wala ho ba munang, kumbaga, kinausap silang pareho at sinabing kayo magkapatid at nagbanding-banding muna sila hanggang sa nagkaigihan, hanggang sa naging komportable sila sa isa't isa bilang magkapatid? Wala hong ganon. Basta, okay, magkapatid kayo, sige, magtama na kayo dyan sa isang bahay. Ganun po nangyari. Hindi po. Yun sa akin po. Nanay po sa akin yung pagiging ina ko sa anak ko. Kasi po, yung 15 taong halos hindi ko nakasama yung anak ko. Yun po yung pumasok sa isip ko. Kaya kinuha ko po agad siya doon sa mga tiyahan niya. Pero habang nasa abroad ka, ma'am, nagpapadala ka naman ng pera sa kanila at hindi naman kayo nagkulang sa pagtawag sa kanila at pagbigay gabay every now and then. Opo. Last po nung nagpadala ko sa kanila, 27, yun sa anak kong babae, nagkaroon po kami ng communication. Once lang po yun, 2016. Nagpadala po ako ng pera sa kanya kasi alam ko nag-aaral siya. Tapos nawala na po yung connection namin dalawa. Tapos bigla na lang po nitong 2019, December, nag-message siya doon sa anak kong lalaki na ito, siya yun. Tapos tumawag siya agad. Yung pakaramdam na nakita ko yung anak ko, sobrang masaya ako eh. Sige, Nay, sandali lang, Nay, pwede ba namin makausap yung anak nyo? Yung panganay muna? At bibigyan po natin ng alias na Marie. Okay? Hindi niya po tunay na pangalan to at tulad nung sinabi namin kanina, hindi niyo po makikita yung kanyang litrato at hindi po siya makikilala. Alias Marie, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po, Sir Rocky. Napakalungkot nga itong sumbong ng inyong nanay. Now, pasensya na ha sa tanong kong ito. Ano ang nag-trigger na para kayo magkapatid ay nagawa ito?
Ewan po, di naman namin sinasadya. Di naman po namin namalayan yung yung mga pangyayari. Bago na po namin namalayan yung tapos na. Umiinom ba kayong dalawa? Hindi po. So, pareho kayong hindi umiinom at hindi kayo nakainom at that time. Opo. So, matagal nyo nang ginagawa to kasi napuntis ka so maraming beses na. Actually po, hindi po matagal yung ginagawa namin. Parang pangalawang beses pa lang po yun. Pero hindi pa pumasok sa isipan nyo na teka muna, magkapatid, no can do, kahit ano mangyari, hindi pwede magkapatid na gagawa ng ganitong klase. Diba? Anong sinabi mo, anong paliwanag ang binigay mo sa mama mo nung matapos kayong kausapin, ikaw lalo na bilang panganay? At follow-up tanong ko sa iyo, meron bang pagkukulang para sa iyo yung nanay mo kaya nangyari ito? Or meron bang pagkukulang ng ibang tao sa iyo at sa kapatid mo kaya nangyari ito? Ganito po kasi yung parang may sama ng loob po kasi ako kay mama kasi po. Hindi po ako lumaki kay mama. Nasa 4 years old po ako, ni isang mukha po ni mama. Hindi ko po nakita hanggang po sa lumaki ako. Nagtanim po ako ng sama ng loob. Pero alam mo naman na yung issue tungkol sa tatay mo pumanaw at yung nanay mo kailangan pumunta ng abroad para mabigyan kayo ng magandang bukas. Ginawa niya ito, yung pagpunta sa abroad bilang isang OFW, para sa iyo at kapatid mo. Yun eh, di ba? Opo. Para maintindihan mo lang. Ikaw ba ay humingi ng time-team na pasensya sa nanay mo? Opo, nagpili po kami ng kapatid ko ng pasensya pagkatapos po. Pwede ba makausap yung nakababata mong kapatid? Hindi ko po. Okay. At ito naman po ng kababatang kapatid, bibigyan po natin ng alias Tony. At sa muli, hindi po ninyo makikita yung kanyang muka at hindi niya po tunay na pangalan to. Alias Tony, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, sir. Okay, naipaliwanag na sa akin ng mama mo at ng kapatid mo since birth, nagkahiwalay kayo at nakita kayo, itong malalaki na kayo, kaya nangyari ito. Pero sorry ulit hindi ako ng sorry sa'yo. Ikaw bilang lalaki, sana kung nangyari man yung bang natukso kayo, sana ikaw yung pumigil. Yun lang po, sir, yung pagkakamali ko, sir. Yun lang pagkakamali mo, kumbaga nabigla ka. Opo, sir. Hindi ka umiinom, ano? Hindi po, sir. Hindi ka nagda-drugs. Ano na po, sir? Okay. Isa na lamang na tanong, bago mangyari yung nangyari na nga, yung first time, bago nangyari yon, ano ba yung pumapasok sa isip mo? Wala naman po, sir. Wala, basta't biglaan na lang. Opo. At humingi ka na ng sorry sa mama mo. Ilang bilis na po, sir. Kausapin ko na ulit yung mama mo. Ma'am Mary, Ilang po, okay, ano po yung plano nyo ngayon? yun nga po, gusto ko lang po mangyari sa kanila may alis sila dito dahil po kakaroon po ng sistema na nandito sila. Tapos yung kanipin ko, siyempre, nabago yung pamamahay niya. Nagagalit sila sa kanya. Sige, sandali po mama. Kakausap po tayo ng isang psychologist para malaman natin kung bakit nga nangyari ito. Although nagbigay ng dahilan yung nanay, baka meron pa ibang dahilan bakit nangyari itong ganitong klase mga kahindik-hindik na insidente. Si Dr. Camille Garcia, isa po siyang psychologist, Clinic of Holy Spirit. Dr. Garcia, magandang umaga po. Ay, magandang umaga po, Sir Rafi. Kanina pa ho kayo mabuti naman po. monitor. Nakikinig ako. Opo. Ano po yung take nyo rito, ma'am? Okay, usually po kasi yung mga ganyan pong klase na pangyayari, yung mga incestuous relationships, may mga pagkakataon na talagang sabihin na natin, nangyayari siya kung talagang nagkita sila, tapos eventually parang walang option na sabihin na merong mali yan, na hindi tama yung ginagawa. Tapos ngayon kung sasabihin ni Marie, sabi niya na nagkaroon siya ng galit sa nanay niya. Sometimes kasi nagiging subconscious natin na gumante, kailangan gumawa ng something na mali. And then eventually, hindi naman talaga natin pwedeng sabihin na bigla lang nangyari to sa Rafi. Dahil kasi yung involvement dito, para mangyari ito na kahit first time or second time, merong emosyon. So pag nangyari natin na sabihin natin na may emosyon, meron na talagang emotional involvement silang parehas. And it so happen kasi pagdating sa ganyan, alam naman natin pag ganitong klaseng relasyon ang nangyayari, sabihin na natin, mali po talaga.
kailangan makagawa ng paraan na maging correct. Hindi po tayo pa pwedeng umabot sa punto sa Rafi na ang iisipin natin magkademandahan tayo or what. Kailangan ayusin natin kung ano yung nararapat at kung ano yung intake nila dito. Kasi kung tutusin, tama po ba? Pagsasamahin po ba? Anong gagawin natin? Pero kasi kung isipin nyo galit at galit, the more na talagang baka mamaya itong dalawang magkapatid na to, hindi lang maging isang anak nito, maging dalawa pa. At tapos hilayasan kayo, mas lalong mahihirapan po tayo. At saka sa akin, mas nakikita ko po talaga yung kinakailangan yata talagang i-counseling ko sila. Okay. So, okay na sa akin, Sir Rafi, papuntahin mo rito. Para, Alright. Yan nga sana ang sunod kong tanong, ma'am, kung ano yung magandang gawin at kayo na po mismo nag-offer counseling. Sige po, kami po ang gagawa ng paraan na para mapadala po dyan sa inyo at mabigyan niyo po ng counseling. Kami nung maintindihan pare-parehas ng lalaki, ng babae at ng mismong nanay. At si live-in partner, siguro talagang kailangan medyo sabihin na natin, oo, nagkamali. Pero kailangan ayusin po natin ito na hindi magiging drastic yung ating mga move at saka yung mga plano for this time. Sige po. Ma'am, next week, sasamahan po namin yung dalawang bata, kasama siyempre si nanay dyan sa inyo pong tanggapan sa clinic. Salamat po, sige doktora. po. Apo, sige po. Wala Doktora. pong problema yun, Sir Rafi. Okay Opo. po. Nanay Mary, Po. alright. Okay lang ba next week kayong tatlo sasamahan po namin doon sa clinic ni Dr. Camille, isa po siyang psychologist para makausap kayong lahat at mabigyan ka ng therapy at nang sa gayon maiwasan na po na lumala pa yung sitwasyon. Okay sa inyo po, madam? Hindi lang po kakaintin. Mas mabuti nga po para po luminaw yung isip ko kasi wala na po pumapasok na mabuti sa isip ko. Sige, ma'am. Monday, ma'am. Sasama namin kayo doon at kung ano po yung mga kailangan, gastusin, lahat-lahat po, ma'am. Ako nang bahala, okay? Salamat po. Magandang umaga, ma'am, at ingat po kayong lahat dyan. God bless. Gusto kong madinig yung side mo kung bakit nangyari ito. Kasi ikaw yung mas matanda eh. Simula po nung nagkaroon ako ng pag-iisip, parang 7 years old po ako noon. Sinabi sa akin ng nagpalaki sa akin na kapatid ni Papa, na asawa ni Mama, na ganun wala na akong mama kaya dapat kailangan kong matutong mamuhay mag-isa. Kaso nga lang po, nung nag-aaral na po ako, simula po elementary na nakakaintindi na po ako. Sobrang sakit po kasi na naglalakad ako, sasabihan po ako, kanino anak to? Kanino ka anak? Ang sakit po marinig na sasabihan po yung nanay na ayan pala yung napapabayaan ni daddy ang anak. Tapos ang sakit po na pagsabihan yung nanay na ikinakabit-kabit po kung kani-kanino. Yung sobrang sakit na ako po yung lahat sumalo ng masasakit na salita na sinasabi ng tao na si mama ganito, mas makati pa po sa higad, yung ganun. Siyempre po bilang po sa akin po masakit. Kaya po yung tumanim po sa utak ko, naggaganti ako kay mama. Opo, aminin ko po, nung nagkita po kami ng kapatid ko, opo, naramdaman ko po, kaya yung di ko po mapaliwanag na pagmamahal yung akala ko pong may kahulugan, pero di ko po ma-explain kung yung sakit na nararamdaman ko nung nagkaganto po ko. Opo, sobrang sakit po na pinapanood ko po yung video namin yung unang beses po na sinasabihan ako na na sobrang kati mo ate girl. Hindi po kasi nila alam yung kung ano yung dahilan. Kaya nga po sana ang sabi ko, kahit di ko po sinabi kay mama na pinakialam mo ko, nag-comment po ako, sana po i-stop na po natin yung yung pagsasabi niyo ng family stroke kasi di niyo po alam kung ano yung dahilan. Respeto lang po sa pamilya kasi po sobrang sakit po na. Hindi mo naisip na meron kang mangyayaring ganito? Hindi po kasi po talaga. Pumapasok po talaga sa ulo ko yung paghihiganti po talaga. Alam mo, ang sakit-sakit sa dibdib ng nanay yan. Yung paghihiganti kasi maling-mali. Kaya naintindihan mo kung bakit ganun yung sinasabi ng ibang tao. Hindi nila naiintindihan. Totoo yan. Hindi nila naiintindihan yung sitwasyon. Pero kasi, yung ginawa mo, alam mong mali. Yung totoo, ilang beses nangyari? Dalawang beses lang po. Pero di ko po alam kung saan po umpisa nagbunga po. Siguro po sa unang pagkakataon po na nangyari po sa akin. Siguro po dun. Paano nangyari? Ikaw yung may gusto, siya yung may gusto. Hindi nyo kailangan magtakay pan. Ginawa nyo akong estranghero sa buhay nyo. Hindi nyo ako sinama. Sino talagang nag-umpisa?
Opo. Pero wala kang gusto. Yung pakiramdam ko po kasi, parang kung sa cellphone yung luba, tapos yung bigla pong nag-charge, bali, parang bigla na full. Yung binuhos ko po lahat, yung pagmamahal ko, yung wala. Gusto ko po mapakita yung pagmamahal ko. Actually po, yung totoo po niya, nag-umpisa lang po kami sa like, doon lang po. Tapos kailan nangyari yung talagang hinalikan mo? Nung nasa province po kami, pero hindi pa po nangyayari sa amin yung ano po. Ano ba kayo? Ha? Kahit na sinong magulang magagalit, kahit na sinong tao na adult, ano ibig sabihin yung nakakatanda, pag nadinig yan at nalaman yan, hindi maganda. May naramdaman ka. Yung sobrang mahal po ako ni ate. Okay, pero bakit umabot na hindi ka natakot nung may nangyari sa inyo? Yun na po yung time na nahuli ko talaga sila. Ba't naulit? Kasi kung nangyari yun ng silakbo, ng damdamin or what, bakit naulit? Nahulog na po talaga yung loob ko. Parang minahal ko na po yung kapatid ko kahit alam ko po na bawal. Pag nangyayari po kami, parang hindi ko po naiisip yun. Kasi po umiirap po sa akin yung pagmamahal, hindi yung utak ko. Hindi siya pagmamahal. Alam mo, napaka-physical ng mga pangyayari. Kahit sabihin nyo na magkapatid kayo, ang iisipin nyo palagi, ang option, ay kapatid ko to. Ay, pinsan ko to. Di ba? Parang gano'n, nandun yung palaging magsasabi na, di ba bakit nyo pa sinasabi na blood is thicker than water? Kaya nga kinakailangan na talagang may respeto. Bakit hindi nyo naisip na magkaroon ng respeto sa isa't isa? Bakit naisip nyo nung nangyari yun, nandun yung nanay nyo? Nandun po kayo, di ba ma'am? Madaling araw po yun, bigla lang ako nagising. Hindi ko po alam kung Magkakasama po ba kayo sa kwarto o ano po bang ang sa setup? kwarto. Wala po kaming kwarto. Ang kama po namin, ito lang. Ang hinihiga nila, ayan lang. Magkatabi sila. Magkatabi sila sa pagtulog kasi ma'am, hindi ko po talaga inisip na kaya nilang gawin sa akin. Binigay ko sa kanila lahat. Bumbuo yung pagtitiwalang binigay ko sa kanila. Mother, anong gusto mo mangyari ngayon? Kasi 5 buwan na yan at hindi talaga sila pwede magsama, alam niyo yun. At kailangan maputol ito. Hindi kayo pa pwede magturingan na anak mo to, anak mo yan, toto, hindi pa pwede. Kasi gusto nating may ayos ito. Ganito ha, ang pinakamaganda niyan kasi talaga ikaw dapat nasa nanay mo. Kung ano yung desisyon ng nanay mo, kailangan magkasama kayo. May kapatid po ako sa Cavite. Yun nga po, okay. kinukuha po siya. O, kinukuha Kasi na siya. sabi sa akin ng kapatid kong lalaki, yun po yung tinulungan ko yung bading. Sabi niya sa akin, yung anak mo lalaki kahit dito sa akin, 2 kamay kong tatanggapin. Kayong dalawa, paano? Ayun nga po sinasabi sa akin nung live-in partner ko. Kasi hindi naman po talaga ganun kasama yung live-in partner ko. Oo, namin pare-pareho. Nasaktan niya po yung anak kong lalaking yan. Dahil nga po, alam na nila po na mali yung ginawa nila. Yung kahit alam na nila, ito na ang problema, andyan kami magkakaharap. Maghaharutan sila, ma'am, sa harap namin pareho. Ayan po yung masakit, yun po yung totoo. Dapat sana man lang ipakita nila, nagsisisi na ako sa ginawa ko sa nanay ko. Nagsisisi ako sa ginawa namin dito sa pamamahay ng kasama ng nanay ko. Ni sa hinaga po ng utak ko, wala po sa isip ko na kaya nilang gawin sa akin po yung tiwalang binigay ko sa kanila. Sabi ko nga sa kanilang dalawa, yung pala may nararamdaman na kayo sa isa't isa. Mano man lang na ako na ina nyo. Sinabihan nyo ako, ma, may nararamdaman ako sa kapatid ko. Di sana pinaghiwalay ko sila, nasolusyonan ko sila kaagad. Hindi yung ganyan yung iginanti nila sa akin dahil ang galit sila sa akin. Naintindihan niyo yung nangyari. Naintindihan niyo na hindi talaga pwede. Naintindihan niyo rin na talagang kailangan mag-start tayo sa scratch. Nagdadasal kayo. Anong dinadasal niyo? Gusto ko lang malaman. Gusto po namin hinihingi na patawarin po kami sa nagawa namin kasalanan kay mama. Ang hinihiling po din namin sana po bumalik po yung dati magkakasama kami. Iha, ikaw, ano nararamdaman mo ngayon? Kasi ikaw yung talagang pinaka-apektado dito. Ikaw din yung talagang magdadala niyan. Sabi niya, para daw po makabilis po ako makabangon. Pagkatapos ko daw po mga anak, papa-adapt daw po. Kasi nga daw po, wala daw po akong trabaho. Ano daw po yung igagastos ko? Buti daw po kung wala siyang maliit na anak. Pumayag po ako na sa sinabi niya na ipapa-adapt para pagkatapos ko din po mga anak, nakakapagtrabaho din po ako, makakapagbalik po ng pag-aaral para maayos ko na din po yung tupo, dagok na dumating sa amin, pamilya. Bakit naman ako bigla? Tingnan nyo ha, kahit yung mga staff ni Rafi, ang pinupunto dito, yung magiging kapakanan nyo. Kaya nga, ang iniisip nila, tutulungan kayo hanggang sa
yung kayong dalawa makakaayos. Na dahil kasi merong maganda na pwedeng mangyari. Pero kung ang sasabihin nyo na yung nandito pa lang sa loob ng tiyan, 5 buwan, nire-reject nyo na, alam mo yun, sakit-sakit sa isang bata. Po na, 9 na buwan ko pong daladala halos araw-araw. Lalo na po ngayon tuwing umaga, ginigising ako kasi nigugutom ako. 9 na buwan ko po siyang daladala. Tapos po pagkalabas sa ibang kamay po lalak. Kasi naging hindi po ako nasuggest sa kapatid ni Papa. Sabi ni Tita, ano yan? Pusa? Ipamimigay nyo lang naman. Kasi ako nakunan ako ng anak. Sa akin na lang yan. Kung ano man yung mangyari, mas maigi na ngayon, mas maging malapit kayo sa Diyos, mas manalangin kayo para mas maging maayos. Pangalawa, mas kinakailangan, forgive yourself. Hindi kinakailangan na ang sasabihin nyo, patawarin kayo kaagad ng nanay nyo. Mahirap yun. Una, sa lahat, patawarin nyo yung sarili nyo dahil meron kayong ginawang mali. Pagkatapos nyong mapatawad yung sarili nyo, dun yung may respeto eh. Sa panahon ngayon, talagang mahirap para sabihin na talagang maintindihan kung bakit ganon yung nararamdaman ng nanay nyo. Masakit yun sa kahit na sinong nanay, kahit ikaw. Yun po yung araw-araw na nakikita ko siyang ganyan, lumalaki yung tiyan niya. Sabihin man ng ibang tao na So, sir, makakasigurado po ba kami na itong si Alice Totoy ay talagang in good hands? Oo naman. Babantayan ko naman yan. Ikaw, okay ka lang kay Tito ka na tumira? Opo. Wala naman pong problema. So, Ma'am Mary, nandito na po kami sa Imus, Cavite sa bahay po ng kapatid nyo. And safe naman po namin nahatid dito si Alice Totoy. And kasama ko rin po ngayon yung inyong kapatid. ikaw na muna bahala dyan ha. Oo, ako na bahala dito. Ayusin mo na lang yung ano nyo dyan mag-ina. Tapos ako na bahala dito. Kung gusto mo mag-aral to dito mo na muna uli pag-aralin. Mas maganda na yung magkahiwalay sila para wala nang gulo. Babait ka dyan. Opo, ma. Kaya mo yan anak, lalaki ka. Kaya mo yan. Makinig lagi sa kaya ng tinuhin mo kasi wala namang magkahalo sa inyo. Di ba kundi kami-kami na lang din. Hindi po. Sige na, ingat ka dyan. Ingat po kayo dyan. Gusto po ni Sir Rafi na kumbaga kahit papaano bumalik yung dati nyong sigla, sana tuloy pa rin ang buhay. Okay? Opo. Ano ang may papangako mo kay Sir Rafi before kami umalis dito? Kasi gusto namin na may panghawakan kami sa'yo. Sabi na lang po kay Sir Happiness, maraming salamat po. Promise ko po na mag-aaral po ako na mabuti dito. Sir, mauna na po kami. Kayo na po ang bahala kay Totoy. And God bless po. Maraming salamat po kasi nagkaroon po kayo ng willingness para tulungan itong bata at yung kanyang mga magulang. Oo, salamat din po sa paghatid. At saka pasabi kay Sir Rafi na maraming salamat sa tulong sa kapatid. So, kamusta po yung pakiramdam nyo ngayon, ma'am? Medyo okay naman po. Kaya lang po, nagkaroon lang po talaga ng hindi magandang nangyari nung nakaraang Lunes. Sa dahilan pong yun, umalis po siya ng bahay. Pero po ngayon, umuwi na po siya. Matindi po kasi yung nangyari. Yun nga po sinasabi ng magulang ng aking kasama na napahiya po talaga sila at pati na rin po ako. Yun nga po sabi nung nanay ng mister ko na hindi pa ba nakontento dun sa ginawa sa'yo at kailangan ka pang ganyanin, bastusin ka sa harap ng mga tenant ko sa amin. Okay na nga wala nang problema. Bigla naman po kasi nagkaroon nga ng problema na gano'n na nagtalo kami mag-ina, nagkasamaan kami ng loob, then umalis nga po siya. So ngayon po, yung nagpapasalamat lang po ako kasi bumalik siya. Alice Mary, bakit mo ginawa yung bagay na yon? Kasi kumbaga umalis tayo dito sa inyo ng maayos. Kumbaga, nangako ka sa amin, nangako kay mama mo na babangon ka ulit. Pero bakit ginawa mo yung ganong bagay na nagtalo na naman kayo ni mama? Ayaw ko lang naman po kasi na umiinom si mama tapos po babalikan po yung nakaraan Yung pakiramdam po na bigla po akong parang napiko na naman po ako kasi po parang walang silbi yung ginawa ko buong mag-araw na nilibang ko yung sarili ko para po sana na yun na mag-uumpisa na akong mag-uumpisa na akong baguhin yung takbo ng sarili ko. Focus na lang po ako sa sarili ko para sa kinabukasan ko. Yun nga lang po, di ko kinaya. Yun po, para po akong inano na naman ng pagsubok. Parang nanaig naman yung pagsubok na mag-away na naman kami mag-iina. Nakasagot pa ako ng di maganda. Nasabihan ko ng sobrang sakit na salita. Nandito pa rin yung pagsisisi na ganun po kasakit yung sinabi ko. Pero sa unti-unti po ngayon na nandito naman po ako bumalik na,
ayoko na po makinig sa kahit na sino. Saan ka pumunta nung mga araw na yun? Yan doon po sa tiyuhin namin kung saan nandun din po yung kapatid ko. Pagdating ko po doon, sinabihan po kami, pinangaralan, sinabihan po ng dapat hindi na lang umalis. Sana inayos na lang. Pinasensya na lang po si mama. Yun lang po ang pagkakamali ko na hindi ko muna binigyan ng pagkakataon na lumamig yung ulo. Sabi ko na lang po sa sarili ko, wala na pong susunod dito. Pagkatapos po nito, wala na po akong ni isang galit o sama ng loob. Ngayon po, sobrang gaan na po ng loob ko na nakausap ko yung kapatid ko, makita ko yung sitwasyon niya. Nagdesisyon kami na wala na kaming text, walang tawag, walang ano. Kasi po, sinabi naman po ng tiyoy naman, yun na nga lang po yung nagpapalakas ng loob naman ngayon na ayun naman pala, kaya ano naman, payag naman sila na magkita pa naman tayo, pwede pa tayo magkita. Kasi yung taon parang hinihila lang, parang sinulid lang. Basta makita lang tayo na nakabangon, bumago, at may paninindigan na sa sarili. Pinagsisisihan mo ba na ginawa mo yun? Sobrang pagsisisi po. Tama po kasi yung sabi, wala na po akong ibang pangangapitan, kundi pamilya ko. Lalo na po si mama. Muna uulitin yun ha, kasi kumbaga si mama nahihirapan and meron ka ring dinadalang baby. So, delikado sa'yo, lalo na ngayon na merong pandemic. So, patawarin mo yung sarili mo, patawarin mo si mama, patawarin mo lahat ng tao nagkaroon ng kasalanan sa'yo, and move on, okay? Opo. Kung kailangan ko lumod, mapatawad mo ako balang araw, hindi man ngayon. Mapakita ko unti-unti akong babak. Unti-unti ko tatanggap na kami yung nagkamali. Pasensya na po kung pumasok natin sa isip ko na ay kaya ko intindihin mama kasi matagal kaming panahon hindi nagkita. Kaya niyang intindihin ko anong ugali meron ako. Pero hindi pala. Nagkamali ako sa isip ko na gano'n. Pangako sa last, yung pag-alis ko na yun. Yan ang last kong pag-alis. Kumain unang-una dahil ikaw may magdadalang tao ka, kung hindi ka kakain, hindi rin kakain yung anak mo. So mas malaki ang magiging tsansa na magkaroon ng depekto ito. So kumain kang mabuti, reresetahan kita ng gatas, bibigyan din kita ng vitamins mo, and then maglaboratory tayo para malaman natin kung anong next step. Isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho ng mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit. Nakita yun lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalat ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulpo. Dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagpating kaibigan na nagkainggitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takbuhan ng mga inaabuso, at dahil dun saludo sa iyo ang ating Pangulo. Napakasarap na meron Tumutulong po sa amin.
At yun nga po yung sabi ni Dr. Camille na huwag ko po isipin yung sasabihin ng ibang tao na negative. Kasi po buhay po namin to kaya po namin maiayos. On behalf of Sir Rafi po, kami po ay natutuwa kasi unang-una, nabuo po yung family nyo, kahit kayong dalawa lang, and mas pinili nyong mag-move on at mag-move forward sa kabila na nangyari sa buhay nyo. And happy po si Sir Rafi doon na natulungan namin kayo. Sir Idol, sobrang maraming salamat po. At po pangako po sa inyo, hindi po namin sasayangan yung opportunity na ibinigay niyo po sa amin para po kahit papaano makapagsimula po kami sa pagbangon po. At pangako po, pag nakabangon po ako, personal po akong lalapit sa inyo at yun po, magpapasalamat po ako ng taos puso po. Sir Rafi, nagpapasalamat po ako sa lahat na itinulong niyo sa akin at sa magiging apo ko at sa anak ko. Simula po dun sa pagpapacheck up, sa pagpapapsychology ng anak ko, sa lahat po na maraming salamat po. Alam ko po sa sarili ko na kulang yung pasasalamat, pero yun lang po yung kaya kong maibigay. Yun lang po, maraming salamat. At dito po sa lahat na binigay niyo po sa amin, yung pangkabuhayan po na yan, pipilitin ko po, sisikapin ko po na mapaunlad ko pa po para po sa kanila. Maraming salamat po, Sir Rafi.